Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, for He is worthy to be praised and adored. Our Father is good. He loves us so much that He has given to us everything and so much more. He even gave to us our Savior, the Messiah, the Lamb of God, Jesus Christ, so that we may live and inherit the heavenly kingdom. I praise also my Jesus Christ, my Redeemer, the Lamb of God, the bread of life, the man clothed in linen and in corn, the high priest in the order of Melchizedek, the burnt offering, the sin offering, the thanksgiving offering, for giving his life on the cross for the forgiveness of our iniquities. And now we have a hope in a future because of Jesus Christ's precious blood. I thank the Holy Spirit for He lives in our hearts. He's always reminding us that we are children of the Almighty God, that we must follow the commandments of our Father and follow the path that Jesus had walked on. So last time we read Psalms 140, 141, and 142. For recap, dito sa Psalm 140, our Father will preserve us from violent people. Mga tao na laging naghahanap ng away o gulo. Kaya hindi tayo dapat humanap ng away o gulo dahil si Almighty Father, He is for peace and justice. Ganon din si Jesus Christ. Ng mga tao na ang kanilang dila ay matatalim, nakakamatay ang kanilang mga sinasabi. At ang kanilang mga labi ay puro lason, hindi nakaka-encourage, kundi nakakapag-demoralize ng tao, no? Yung mga ganong klaseng brethren tayo. Kaya mag-pray tayo kay Almighty Father para i-preserve niya tayo at ilayo niya tayo sa mga violent people. At yung mga violent people na yon, they are considered as proud people because they are disobedient to the Almighty Father's commandments. So ang kanilang mga kasinungalingan ay naging net na. At pag mayabang ang isang tao, sino ang kanyang tatay? Ang devil. Dahil ang devil, mayabang yon, prideful. Si Jesus Christ, He is humble. Ang tatay natin, very loving. At ang enemy natin ay hindi ang mga tao, kundi yung mga lumulukob na evil spirit sa mga tao. Kaya yung mga tao na sumusunod sa evilness or wickedness ng mundo na to, kahit hindi sila fallen angel, sila rin ay mapapunta sa eternal damnation dahil mas sinusunod nila ang mga kasinungalingan. Lies of the devil.
ang mga righteous people, mga obedient and humble, si Almighty Father, itataas niya ang kanyang mga anak. Dito naman sa Psalm 141, ang prayer natin kay Almighty Father ay mabango, like an incense. Let my prayer be set before you as an incense, and lifting up of my hands as the evening sacrifice. Nagpipray tayo kay Almighty Father, kinakausap natin siya, natutuwa siya sa atin. Dahil mahal niya tayo, gustong-gusto niya tayong kausapin. May mga tao na hindi nila alam na sumasagot si Almighty Father. Kasi they don't want to acknowledge the Almighty God. Bigking sila, bulag sila, pipi sila, hindi sila humihinga. Just like graven images. At dito, no, do not let me eat of their delicacies or partake in their wickedness. At hihilingin natin kay Almighty Father na yung mga righteous people, bibigyan nila tayo ng sound advice. I-rebuke tayo pag may nagawa tayong mali or nasabi na mali. Para nang sa ganon, matututo tayo. Tatanggapin natin kasi yung tatay natin, he is humble. Let my head not refuse it, for still my prayer is against the deeds of the wicked. So yung eyes natin, dapat naka-focus kay Almighty Father. Hindi sa mga bagay dito sa mundo na to, na mga puro kasinungalingan, because this world is just a mirage. It will pass, no? Everything will pass. Even this world. Sino lang ang matitira? The Almighty Father and His heavenly hosts. Sino pa? Si Jesus Christ at ang mga saints. Sino ang mga saints? Sino mga kings? Mga anak ni Almighty Father. Nakalagay sa Book of Revelation, no? At saka sa Book of Hebrews. Saka sa 1 Peter chapter 2. Chosen people, a royal priesthood, a holy nation. And then dito naman sa Psalm 142. Si Almighty Father na susustain sa atin, siya lang ang may malasakit sa atin. Siya ang ating inheritance in the land of the living. Pag sinasabing land of the living, ito ay heavenly land. At alam natin na time will come, ibababa ni Almighty Father ang heaven sa Mount Zion. Nasa Book of Revelation. Deliver me from my persecutors. Ang persecutors natin, accusers natin, ang accusers natin, ang Hebrew ng word nun ay Satan, dahil siya ang nag-aakusa sa atin. Gaya ng ginawa ni Satan kay Job, inakusahan niya si Job. Na pag si Job hindi mo i-bless yan, siya ay mapapariwara, no? Or masisira ang kanyang buhay. Yun ang ang persecutor natin, si Satan, ng accuser natin. Siya ang naninira sa atin. At mag-pray tayo na mapalibutan tayo ng righteousness para hindi tayo madala ng wickedness ng mundo na to.
Sino ang righteousness? Si Almighty Father. Dahil yung tao, mahirap pagtiwalaan. Walang good dito sa mundo na to. Ang good si Almighty Father. Wala nang iba pa. Yun ang sabi ni Jesus Christ. So dito na tayo, Psalm 143. Hear my prayer, O Lord. Give ear to my supplications. So Lord, pakinggan mo ang aking mga requests. In your faithfulness, answer me, and in your righteousness, do not enter your judgment with your servant. For in your sight, no one living is righteous. Walang good sa mundo na to except our Father. Ano ang verse yun, Iska? Nakalagay sa Matthew chapter 19 verse 17. So he said to him, why do you call me good? No one is good but one, that is God. But if you want to enter into life, keep the commandments. And then dito sa Mark chapter 10 verse 18. So Jesus said to him, why do you call me good? No one is good but one, that is God. Kaya nga nakalagay dito sa verse 2 ng Psalm 143, for in your sight, no one living is righteous. Lahat tayo nagkasala. For the enemy has persecuted my soul. Ulitin natin, sino ang ating persecutors, ang ating accusers, ang ating enemy? Sino? Wala sasagot. Ako lang sasagot. Si accuser natin ay ang enemy na si Satan. Siya ang ating enemy. Anong verse nga yun, Iska? Dito nakalagay sa Ephesians chapter 6 verse 12. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. So yung mga fallen angels, hindi natin nakikita yun, ano? Yung mga principalities. Pero kaya nilang magdikta sa tao. Dahil yung mga tao, ayaw nila sundin si Almighty Father. Kaya pati ngayon yung mga disobedient people, mapupunta sa eternal damnation. Dahil sa masinusunod nila ang si Satan. For the enemy has persecuted my soul. He has crushed my life to the ground. He has made me dwell in darkness or dark places like those who have long been dead. Parang patay na. Therefore, my spirit is overwhelmed within me. My heart within me is distressed na stress. No? Kailangan natin ang tulong ni Almighty Father dahil yung persecutor natin, lagi tayong tinatempt. Lagi niya tayong hinihila na magkasala. Napanghihinaan tayo ngayon ng loob. Dahil marami siyang ipinapasok sa isip natin na doubts. Na-overwhelm tayo sa mga trials and tribulations ng mundo na to. I remember days of old, I meditate on all your works. Meditate means pray. Or read or seek God's guidance to understand His words. I meditate on all your works. Even yung works ni Almighty Father dito sa mundo na to, yung mga kanyang ginawa, yung environment natin, yung mga animals, i-meditate natin, malalaman natin na yung tatay natin, He is powerful. Kasi sa sobrang lagi natin nakikita ang environment natin, iniisip natin hindi naman mawawala ang environment natin, pinanganak tayo, may environment na tayo. So bakit wala namang bago? Yun ang isip natin dahil nga yung isip utak natin ay maliit lang. Yung knowledge natin napakaliit.
Pero kung iisipin nating mabuti, isisik natin si Almighty Father, malalaman natin na itong mundo na to, maiintindihan natin kung bakit may mundo, maiintindihan natin ang lahat ng bagay. Kung isisik natin, hahanapin natin si Almighty Father. At nahanap na natin si Almighty Father. I meditate on all your works. I muse on the work of your hands. I spread out my hands to you. My soul longs for you like a thirsty land. Alam natin na si Almighty Father lang ang makakapag-fill ng void sa heart natin. He's the only one who can satisfy us. He's the only one who can complete us. Kaya dito nakalagay sabi, my soul longs for you like a thirsty land. Ibig sabihin na inner being, my soul, longs for you like a thirsty land or parched land. Dry land, thirsty land. Answer me speedily, O Lord, my spirit fails. Do not hide your face from me, lest I be like those who go down to the pit. Pag natlam natin, pag sasabing go down to the pit, impyerno to. Pit of hell to. So, wag mong itago, Lord, yung face mo sa akin. Nangihina ako, Almighty Father, nakalagay dito. Lest I be like those who go down to the pit. Ayoko maging kagaya ng mga tao na napupunta sa pit. Sa ilalim ng lupa or impyerno. Cause me to hear your loving kindness in the morning, for in you do I trust. Cause me to know the way in which I should walk, for I lift up my soul to you. Ikaw, Lord, na magturo sa akin kung saan ako pupunta. Cause me to know the way in which I should walk, kung paano ako maglakad, kung saan ako pupunta. Yung direction, Lord God. Turuan mo ako. Tulungan mo ako. Dahil ikaw ang pagtitiwalaan ko. For I lift up my soul to you. Ino-offer ko ang soul ko sa iyo. At sasagot si Almighty Father. Alam natin ano na sumasagot si Almighty Father. Isaiah chapter 30 verse 21. Your ears shall hear a word behind you saying, this is the way, walk in it, whenever you turn to the right hand or whenever you turn to the left. Maririnig natin si Almighty Father. Narinig niyo na ba ang boses ni Almighty Father? Nakikipag-communicate sa atin si Almighty Father through the power of the Holy Spirit. Makikipag-communicate siya sa atin if we trust in Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ, He is the mediator. No one else but Jesus. So kung iba ang tinatawagan nyo na pangalan, hindi kayo kakausapin ni Almighty Father. Dahil ang mediator lang, si Jesus Christ. Wala nang iba pa. Maraming tao ang hindi alam na si Almighty Father ay kinakausap tayo. Kasi nga, bingi ang mga tao. Bulag. Pipi. Pag hindi ka nagtitiwala kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ, para ka lang buhay, pero patay ka. Kaya nga, di ba, yung dry bones become flesh. Alam natin yun, di ba, nabasa natin. Ezekiel chapter 37. Buhay ka, humihinga ka, pero deep within, you're already dead. Pag wala sa atin, si Almighty Father, si Jesus Christ, at ang Holy Spirit. Cause me to know the way in which I should walk, for I lift up my soul to you. Deliver me, O Lord, from my enemies. In you I take shelter. Teach me to do your will. Dahil nga, yung will natin, puro wickedness. Magre-request tayo sa tatay natin.
for Him to teach us to do His will. Dahil yung will natin, stubborn tayo. Hindi natin alam ang mga ginagawa natin. Si Almighty Father, alam niya lahat. Kung sa ikakabuti natin o hindi ang mga bagay. Kaya teach me to do your will. Not my will, but your will be done. Yun din ang sinabi ni Jesus Christ, di ba? Ibinibigay yung ating surrender. Surrendering ourselves to our Father. Kung ano ang gusto niya dahil siya ang nakakaalam ng mabuti para sa atin dahil tayo hindi tayo maalam, hindi tayo marunong. Puro tayo. Kaya pag tayo ang nagde-decide para sa sarili natin, napapahamak tayo. Nasisira ang buhay natin. Pag tayo ang nagpaplano ng buhay natin, palpak. Baka sabihin ninyo, hindi, yumaman naman ako nung ako nagplano ng buhay. Yumaman ka, pero napalayo ka kay Almighty Father. Napalayo ka. Dahil nag-focus ka na lang sa sarili mo. Nag-focus ka sa mga bagay dito sa mundo. Hindi ka nag-focus kay Almighty Father. You are storing up treasures on earth. You are not storing up treasures in heaven. Alam natin mga bagay dito sa mundo na bubulok, nasisira, nananuma, nananakaw. Kaya dapat, teach me to do your will, for you are my God. No? Ang God natin, ang tatay natin, Almighty Father. Wala nang iba pa. Your spirit is good. Lead me in the land of uprightness. Ano ba yung land of uprightness? Heaven. Doon mo po ako, Lord, dalhin para mapunta ako sa iyong land. Revive me, O Lord, for your name's sake. For your righteousness' sake, bring my soul out of trouble. Iligtas niyo po ako, Lord, sa mga pasakit dito sa buhay. Maraming pasakit dito sa trials and tribulations, pains and sufferings, hindi matapos. Isipin natin na yun ay for us to be refined. The silver is refined, tested as gold is tested. Yun ang lagi nating iisipin. Dahil, kung si Jesus Christ nga, maraming trials and tribulations na pinagdaanan, tayo pa ba? Tayo pa ba? Na hindi dadanas ng trials and tribulations. Ipinakita na nga sa atin ni Jesus Christ kung ano ang gagawin natin pag meron tayong mga trials and tribulations. Kaya nga, susundin natin ang kanyang yapak. He's the way, the truth, and the life. Revive me, O Lord, for your name's sake, for your righteousness' sake. Bring my soul out of trouble. In your mercy, cut off my enemies and destroy all those who afflict my soul, for I am your servant. Yung tao ba ang ipapadestroy natin? Hindi. Ang ipapadestroy natin kay Almighty Father ay ang mga principalities and spiritual forces of darkness or heavenly hosts of darkness. Ano nga? Spiritual hosts pala. Sorry. Spiritual hosts of darkness. Against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Kasi kaya sinasabing heavenly places, ito ay kasi ay spiritual realm, hindi nakikita. Sa ngayon, hindi natin nakikita. Time will come, makikita natin. Gusto nyo bang makita? Takot ng mga tao. Kay Almighty Father, wala tayong puro pagmamahal kay Almighty Father. Pag nakita natin ang tatay natin, there's no more condemnation. Ang
takot lang ang itsura, yung mga spiritual host of darkness. Kaya, bakit sila pangit? Pangit yung mga tao or yung mga spiritual hosts of darkness kasi nga, yung kung ano, yung ugali nila, yung ginagawa nila ng wickedness, yun ang nakakapangit. Sa ngayon, dahil sa mahal tayo ng Almighty Father, kahit pangit tayo, maganda tayo sa paningin ng Almighty Father dahil nasa sa atin si Jesus Christ. Pag wala sa atin si Jesus Christ, kahit gaano kaganda ang isang tao, pangit ang tingin ni Almighty Father. Kahit gaano kaganda sa paningin ng tao, ang tingin ni Almighty Father sa disobedient people, madumi. Pag wala sa heart ng tao na yon si Jesus. Kaya hindi natin may pagmamalaki yung mga physical appearance natin. Dahil ang gusto ni Almighty Father ay ang soul natin ang maganda sa kanyang paningin. Yung heart din natin. Mas yun ang importante. Kaya nga 'di ba si Jesus Christ, hindi siya nakilala ng kanyang mga apostles and disciples when he resurrected after 3 days. Dahil nag-ibang itsura ni Jesus Christ. Holy ang itsura ni Jesus Christ. Kaya hindi siya nakilala. Psalm 144. Blessed be the Lord, my rock, who trains my hands for war and my fingers to battle. Kamay at daliri, hands for war. Sino li ang kaaway natin? Nung time na to, ang kaaway ni David were the Amorites, the Girgashites, the Jebusites, the Canaanites, the Moabites, the Ammon. Madaming kalaban, no? Tayo, ang kalaban natin ngayon ay spiritual hosts of darkness in the heavenly realm, hindi nakikita. Mga fallen angels. My loving kindness and my fortress, my high tower and my deliverer. See? Almighty Father, siya ang ating fortress, kalakasan, shield. My shield and the one in whom I take refuge. San tayo nagtatago? Si Almighty Father ang nasa harap, tayo naman nasa likod ni Almighty Father. Siya ang mangunguna sa atin dahil siya ang nagpoprotekta sa atin. Who subdues my people under me? Siya ang tumatalo. Sa mga wickedness of this world. Lord, what is man that you take knowledge of him, or the Son of Man that you are mindful of him? Lord, anong meron ba sa tao? Bakit lagi mo siyang iniisip? Lagi mong nakafocus ka kung ano ang lakad niya. Lord, ano bang meron sa tao? Tatanong dito si David. Dahil dito, no? Dahil ang sabi ni David, bakit importante kami sa iyo, Almighty Father? Kasi ang tao, nakalagay dito, man is like a breath. Parang hininga, napaghinga mo, di ba humingi kang, ganon. O after nun, wala na. Man is like a breath. His days are like a passing shadow. Yung time natin dito sa mundo, napaka-ikli lang. Ang bilis ng panahon, ano na ngayon? Papasko na naman.
Magpapasko na naman kayo, ha? Mabilis ang panahon. Pagkatapos ng Pasko, Pasko uli. Nangangaroling na naman kayo. Nakakahiya ng ginagawa ninyo. Ginagamit yung pangalan ni Almighty Father. Huwag kayong mangangaroling, ha? Nakakahiya ang ginagawa nyo. Using the name of the Lord your God in vain. Nanghihingi na kayo ng tithes, nanghihingi pa kayo ng offering, nanghihingi pa kayo ng faith promise, ano pang hinihiling ninyo, papagawain ng building ninyo, tapos magiging nangangaroling pa kayo. Hindi na kayo natapos ng paghingi. Kaya madaming mga tao ang nagagalit eh. Kaya lumalayo sila kay Almighty Father. Dahil nakala nila puro hingi si Almighty Father. Pero kayo yung humihingi, ha? Ginagamit yung pangalan ng Almighty Father. Sa tingin niyo mapupunta kayo sa heaven? Hindi. Ang buong pagkatao natin ang kailangan ni Almighty Father. Hindi ang pera. Hindi ang mga bagay dito sa mundo na ito na nawawala, nasisira. Hindi yung kailangan ng Almighty Father. Dahil siya ang gumawa ng mundo na ito, ba't niya kakailanganin ng pera? Bakit niya kakailanganin yun? Kaya nga nabasa natin, di ba, sa Book of Exodus, Leviticus, Numbers, na ang tithes ay ibinigay na niya sa mga tao, hindi na sa kanya. Ha? Kayo inaangkin ninyo, tapos ginagamit yung pangalan ni Almighty Father. Magtatayo kayo ng sarili ninyong, ano ba ang tawag niya dyan? Kulto ba yun? Relihiyon? Nagtatayo kayo ng sariling paniniwala, tapos manghihingi kayo ng tithes and offering, no? Kasi ang isip ninyo, walang tax yon, ha? Ginagamit yung pangalan ni Almighty Father, tapos hindi kayo nagbabasa ng Bible. Puro kayo invento. Hindi nyo ituro sa mga tao, man is like a breath, na konti lang ang oras natin dito sa mundo na kaya. We must make the most out of it. Paano yun? By serving our Father. Serving our Father through loving man and loving our brethren and loving our Father. Hindi pera, ha? Hindi ginto. Iba, meron kasing napakinggan ako ginto daw hinihingi. Iba kotse. Hindi na kayo natapos, ha? Kaya yung mga tao ngayon, mga ka-member ninyo, ganun din. Ang focus lang nila dito sa mundo, hindi focus nila kay Almighty Father. Kasi ang tinuturo nyo, yung mga bagay lang dito sa mundo, nakafocus kayo. Hingi kayo ng hingi. Ginagaya kayo ng member ninyo. Ay, sabi ni ganyan, ng pastor, ng minister, ng elder, pag nagbigay daw ako ng pera, yayaman daw ako. Ano yon? I-explain ninyo na para yayaman kay Almighty Father, abundance in heaven. Hindi dito sa mundo, ha? Hindi ko na-explain eh. Dahil ang buhay natin dito, man is like a breath. His days are like a passing shadow. Bow down your heavens, O Lord, and come down. Touch the mountains, and they shall smoke. Si Almighty Father, He is powerful. Flash forth lightning and scatter them. Shoot out your arrows and destroy them. Yung mga wicked people, kasama na yung mga wicked people sa mga tao na hindi sumusunod kay Almighty Father, like the people who are asking for the 10% of the income of their members. Those people are wicked. Hindi pinagutos si Almighty Father. Nasa New Covenant na nga tayo, ha? New Covenant na. Pag sabing New Covenant, new kontrata na, bago ng kontrata. No? Yung dating kontrata, iniba na, mas pinaganda yung new contract. Si Jesus na ang high priest, at ang nire-require sa atin ni Jesus Christ, our whole being, not just a 10%. Denying ourselves, taking up our cross, and following Jesus, yun ang gusto ni Jesus Christ. Hindi yung 10% ninyo. Isa pa, no? Kasi ginagawa yung dahilan yan eh. Ay, hindi, nagbigay naman ng 10%, makakapunta ako ng heaven. Hindi. Hindi dahil sa nagbibigay ka ng 10%, makakapunta ka ng heaven. Hindi na babayaran si Almighty Father kasi parang ginagawa niya, parang bayad yun eh. Hindi, makakapunta ko ng heaven itong 10%. Hindi na babayaran si Almighty Father. Kahit hindi ka magbigay, makakarating ka ng heaven kung susundin mo ang ipinagutos ni Almighty Father. Kung mahal mo si Jesus Christ, yun. Ulitin natin, no? Yung
Yung magnanakaw na kasama ni Jesus Christ na crucified on the cross, nagbigay ba siya ng 10%? Hindi. Anong ginawa niya? He trusted Jesus Christ. Kaya sabi ni Jesus Christ, today you will be with me in paradise. Nakapunta ng heaven. Kahit gaano pa kadumi ang ginawa niya dito sa mundo, pinatawad siya ni Jesus Christ. Hindi nagbigay ng tithes yun kundi yung buong tiwala niya kay Jesus Christ, yun ang binigay niya. Okay? Flash forth lightning and scatter them. Shoot out your arrows and destroy them. Stretch out your hand from above. Rescue me and deliver me out of great waters, from the hand of foreigners. Sino ba yung mga foreigners na sinasabi dito sa Psalm 144? Ano yung great waters? Rescue me and deliver me out of great waters. Sa mga pain and sufferings, nalulunod na tayo sa problema, no? I-rescue tayo ni Almighty Father. Paano tayo ni-rescue ni Almighty Father? Pinadala niya si Jesus Christ, ang ating Savior, the Messiah, the Anointed One. Wala nang iba pang Anointed One, si Jesus Christ lang, no? Nung gumagawa ka ng istorya na naman, nagigigil ako. At yung mga pastor dyan na nagsishare ng Word of God, sabihin nyo sa mga tao kasi. Natatakot kasi kayong magsabi, no? Dahil ayaw nyo sabihin dahil baka hindi magbigay sa inyo ng pera. O yung kasi pera kasi ang hinahanap ninyo, ha? Sasabihin nyo yung totoo. Ano? Kasi pera ang hinahanap ninyo kaya hindi nyo masabi na totoo sa mga member ninyo. Baka hindi na magbigay si brother, baka hindi na magbigay si sister, masaktan sila. Si Almighty Father matagal natin hinasaktan. Sinasabi nyo na nakapag-aral kayo ng Bible School pero hindi nyo naman sinasabi yung totoo. Lahat-lahat. Sabihin ninyo. Hindi nyo kasi naiintindihan ng Bible. Nag-aaral na kayo sa Bible School, hindi pa nyo naiintindihan. Kasi iba ang priority ninyo. So iba kayo nakafocus. Ang gusto nyo kasi nakita ko kasi yun yung pastor gusto niyang umangat sa buhay. Gusto niya maging, ang tawag dito, yung sikat, ganon. Sikat na pastor. Ganon ang gusto nila. Gusto niyang maging ganon. May nakita akong ganong tao na pastor. Gusto niya sumikat siya. Mayabang. Yun ang gusto ni Almighty Father. Gusto ni Almighty Father na kanyang mga servant, humble. Stretch out your hand from above. Rescue me and deliver me out of great waters, from the hand of foreigners. Sinong foreigners ito? Hand of foreigners, sa kamay ng mga foreigner. Ang mga foreigner sino? Mga foreign angels and those who believe in lies. Sa mga sinungaling, naniniwala ng kasinungalingan at mga foreign angels. Bakit? Bakit sila nasabing foreigners? Kasi nga, itong land na to, this land will be inherited by the children of the Almighty Father, those who trust the Almighty Father and Jesus Christ. Kaya, rescue me from the hand of foreigners. Ito yung mga evil one or fallen angels or evil entity at yung mga tao na purveyors of lies. Nagpapakalat ng kasinungalingan. Naniniwala sa kasinungalingan, hindi na-acknowledge si Almighty Father. Verse 8, whose mouth speaks lying words, and whose right hand is a right hand of falsehood. Ano ba yung right hand of falsehood? Nagsasalita ng mga kasinungalingan.
or worthless words. Kasinungalingan or worthless, walang kwenta. Whose mouth speaks worthless or lying words. And whose right hand is a right hand of falsehood. Ang kalakasan niya ay kasinungalingan. Excuse me. Right hand of falsehood. Pag sasabing right hand, kalakasan, falsehood, kasinungalingan, ang pinagmamalaki niya ay ang puro kasinungalingan. Yun ang kalakasan. Doon niya kinukuha yung kalakasan niya. Sa pagpapakalat ng kasinungalingan. Maraming mga ganon dito sa mundo. Bakit ba sila nagpapakalat ng kasinungalingan ang mga tao? Kasi nga, gusto nila power, wealth, and ano pa nga yun? Fame. Mapakalat ng kasinungalingan. Power, wealth, and fame. Kaya sila pinapalakas nila yung kasinungalingan. Pinapakalat nila na nakakapunta ng ibang planeta ang mga tao or ibang lugar sa labas ng earth. Yun ay kasinungalingan. Pinapakalat nila yun kasi doon sila sumisikat. Doon sila nagiging powerful. Gumagamit sila ng media. Simula pa noon. Kung noon wala pang social media, ang ginagawa nila, isasabi nila sa mga tao, ito ipakalat mo. O kaya magsusulat sila, tapos ipinapakalat nila, dinedecimate nila. Yung kasinungalingan na hanggang ngayon kalat na kalat at lalong dumadami ang kasinungalingan. Isang example ng kasinungalingan pa, no? Yung population control. Kasinungalingan yun. Kasinungalingan ni Satan yun. Ang gusto ni Almighty Father, dumami ang kanyang mga anak dito sa mundo. Maipanganak tayong lahat. Anong ginawa ni Satan? Hindi, mag-population control kayo. O, gawa ni Satan yun. Binabaliktad ang truth. Yung mga tao naman hindi nila alam, makala nila kay Almighty Father pa rin yung population control na yun. Hindi yun kay Almighty Father. Idadahilan ninyo, hindi, kasi hindi namin masustain yung mga anak namin, kaya konti lang anak namin. Di ba si Almighty Father nagpa-provide ng lahat? Kaya nyo bang sarili ninyo na ma-provide nyo lahat sa mga anak ninyo? Hindi naman Si Almighty Father lahat galing, sa kanya lahat galing. Yun kasi ang kasinungalingan ng Satan, hindi nyo mapoprovide ang lahat para sa mga anak ninyo. Ano na napapakain nyo sa mga anak ninyo? Yun ang turo Yun ang turo ng mga demonyo. Mga demonyo yun. Pinapa-worry ang mga tao. Anong sabi ni Almighty Father? Do not be afraid. Don't be afraid. Gusto magpakalat ng kasinungalingan. Ng kakatakutan ang mga sinungaling, nagpapakalat ng kakatakutan naman tawag doon. Gusto nilang matakot ang mga tao sa future. Bakit matatakot ang tao sa future? Kasi nga tinatakot ng mga tao, pero tayo ibibigay natin ang future natin kay Almighty Father kasi siya ang nakakaalam ng future natin. Kahit paano ang gawin mo, na gusto mong humaba ang buhay mo, gusto mong ganito ka, ganito, nasa kay Almighty Father lahat.
Nasa kanyang kamay lahat. Kaya nga lagi binabanggit ito sa Bible, si Almighty Father, He is powerful. He created this world para hindi na matakot ang mga tao. Pero natatakot pa rin kasi nga nagpapakalat ng kasinungalingan ang mga forces of darkness. I will sing a new song to you, O God. On a harp of 10 strings, I will sing praises to you. Pupurihin natin si Almighty Father. The one who gives salvation to kings. Siya nag-deliver sa atin. Siya ang nag-sustain sa atin. So bakit tayo matatakot? Ang ginagawa lang kasi ng mga kasinungaling dito sa mundo, gusto nila matakot tayo. Bakit? Meron silang gustong mangyari, hidden agenda. Gusto nila sila lang ang yumaman, gusto nila sila lang may-ari ng lupain. Gusto nila sila lang ang makakain, ganoon ang kasi yung gusto nila. Eh, ang nagsusupply sa atin, nagsustain sa atin si Almighty Father. Ang akala kasi ng mga tao dito sa mundo, karamihan, ito lang ang mundo na meron. Hindi nila alam, mirage lang tong mundo na to. Hindi to totoo. Nilagay tayo ito ni Almighty Father to be tested. Para malaman ni Almighty Father kung sino ang maniniwala sa Kanya, kung sino ang faithful sa Kanya, kung sino ang tatanggap kay Jesus Christ. The one who gives salvation to kings, who delivers David, his servant, from the deadly sword. Sino nga yung mga kings? Salvation to kings. Revelation chapter 21. Binanggit dito. Saan ba yun? And the nations of those who are saved shall walk in its light, and the kings of the earth bring their glory and honor into it. Kings of the earth. Sila rin ang mga tinatawag na saints. Mga tao, kings of the earth. Bakit kings? Bakit hindi queen? Kasi nga, ang babae galing sa lalaki, woman. Kaya nga, generalized to, king. At saka, sa heaven, wala nang, hindi na natin kailangan pang mag-multiply. Kaya wala nang mga, hindi na tayo kailangan magpadami, no? Walang gender. Kaya kings. The one who gives salvation to kings, who delivers David his servant from the deadly sword. So yung kings na binabanggit dito, tayo to, at ang saints also, tayo rin to, na nagmamahal kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ. Ang Revelation chapter 21 verse 24 to 27. Verse 11 of Psalm 144, rescue me, deliver me from the hand of foreigners. Yan ha, foreigner naman, mga kaya sila foreigner, dahil tatanggalin din sila dito sa mundo na to. Yung mga nagpapakalat ng kasinungalingan, tatanggalin sila sa mundo na to, kaya nga foreigner sila. Hindi sila taga dito. Dahil ang mag-i-inherit ng land are the people of the Almighty Father. Rescue me and deliver me from the hand of foreigners whose mouth speaks lying words, mga nagsisinungaling. And whose right hand is a right hand of falsehood. Kaya nga 1/3 lang ang makakabalik kay Almighty Father. Kasi yung iba naniniwala sa mga kasinungalingan at nagpapakalat ng kasinungalingan. Yung 1/3, 33.33%. Dahil yung 3/4, 66.66%. No, 666, no? Yung 3/4.
Rescue me, deliver me from the hand of foreigners whose mouth speaks lying words and whose right hand is a right hand of falsehood. That our sons may be as plants grown up in their youth, that our daughters may be as pillars sculptured in palace style. Sons and daughters. 2 Corinthians chapter 6 verse 18. I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Almighty God, or Lord Almighty. Verse 13, that our barns may be full, supplying all kinds of produce, so that our sheep may bring forth thousands and 10,000s in our fields. So, complete, abundant. Yun ang ibig sabihin to. That our oxen may be well laden, that there be no breaking in or going out, that there be no outcry in our streets. May peace. Walang away, walang gulo, walang magpapasok na tagalabas. So makikita rin natin ito, no? Verse 14 sa Revelation chapter 21 verse 25. Its gates shall not be shut at all by day. There shall be no night there, and they shall bring the glory and the honor of the nations into it. But there shall be by no means enter it anything that defiles or causes an abomination or a lie, but only those who are written in the book of life. Wala makakapasok na iba. Mga wicked people or kasalanan, wala makakapasok. Kaya nga walang gulo. Dahil yung mga tao na tinapon sa eternal damnation, yung kanilang mga souls. Happy are the people who are in such a state. Happy are the people whose God is the Lord. Because they will be satisfied and contented. Kaya nga walang outsiders ang makakapunta or makakapanggulo. Poprotektahan tayo ni Almighty Father. Peaceful lahat. Ang Prince of Peace, si Jesus Christ. So dito is na tayo, no, sa Revelation chapter, sa Psalm 145. I will extol you, O God, my King, or I will extol you, my God, O King, and I will bless your name forever and ever. Every day I will bless you, every day. Not just Monday, Tuesday, Wednesday. Every day. Hindi lang isang araw, dalawang araw, tatlong araw. Araw-araw dapat. I will bless you and I will praise your name forever and ever. Bakit forever and ever? Dahil pagkasama natin ang tatay natin, we will praise Him for all eternity. Yun ang gagawin natin. It's a happy family tayo and we will praise our Father. Magiging thankful tayo sa Kanya for all eternity. Verse 3, great is the Lord and greatly to be praised, and His greatness is unsearchable or beyond understanding. Yung greatness ni Almighty Father, hindi kaya ng utak natin. Yung Kanyang awesomeness, yung Kanyang power, hindi kaya ng utak ng tao. Hindi natin kaya maintindihan. Dahil si Almighty Father, kung ano ang iniisip natin na power ni Almighty Father, millions and billions and trillions and zillions of kung ano ang iniisip natin, ganun ka-powerful si Almighty Father. His greatness is unsearchable or beyond understanding. Napaka-powerful ni Almighty Father. Kaya sa Kanya tayo didikit, no? Susundin natin ang Kanyang mga pinag-uutos. Dahil tayo ang Kanyang mga anak. Our one generation shall praise your works to another and shall declare your mighty acts. So isang generation. I-relay niya ngayon sa next generation ang goodness and graciousness and the awesomeness of Almighty Father. One generation shall praise your works to another, meaning to another generation. Generation 1, Generation 2,
nawala yung generation 1, ngayon yung generation 2, pupurihin si Almighty Father. Kasi pag nawala yung generation 2, alam ng generation 3 naman na powerful si Almighty Father. Hanggang sa tuloy-tuloy. Kaya nga sabi ni Almighty Father, go forth and multiply. Para maraming generation na sunod-sunod na purihin si Almighty Father. Maging flames of fire na maging tao para makabalik yung Almighty Father. Maalala natin lahat ng bagay na itinuro sa atin ng Almighty Father nung hindi pa tayo bumababa dito sa mundo. One generation shall praise your works to another, meaning to another generation or to the next generation, and shall declare your mighty acts. Kaya ngayon pinupuri natin ng tatay natin because the previous generation, shinare nila sa atin yung gloriousness and awesomeness ni Almighty Father. And then the next generation naman, pupurihin nila si Almighty Father dahil currently we are serving our Father. Sinishare natin ang goodness ng tatay natin, ang kanyang power and mighty works. So yung next generation, malalaman nila dahil sa generation natin ngayon, no? Is ka naintindihan mo? Naintindihan ko sa sarili ko. Verse 5, I will meditate on the glorious splendor of your majesty and on your wondrous works. Meditate sa gawa ni Almighty Father, sa kanyang splendor and sa kanyang magagandang ginawa, wonderful works or wondrous works. Ano ba yung glorious splendor ni Almighty Father? Yung kanyang power, yung goodness, yung kanyang full of mercy and grace, yung kanyang kindness. Ano naman yung wondrous works niya? Yung wondrous works ni Almighty Father, He created this world just by His words alone. He created everything. He created us. He created the heavenly hosts. Created the heaven and earth. Yun ang wondrous works ng Almighty Father. Lumabas lang tayo, or kahit hindi tayo lumalabas ng bahay natin, tumingin lang tayo sa paligid na gawa ni Almighty Father to, kaya may pinto, kaya may dingding, gawa ni Almighty Father yan. Gawa ni Almighty Father lahat, walang iba. Sino nagbigay ng knowledge sa mga tao para makagawa ng bahay? Si Almighty Father. Sino nagbigay ng knowledge para sa mga tao na gumawa ng damit? Si Almighty Father. Verse 6, men shall speak of the might of your awesome acts, and I will declare your greatness. So si Almighty Father, He is great. Verse 7, they shall utter the memory of your great goodness and shall sing of your righteousness. The Lord is gracious and full of compassion, slow to anger and great in mercy. Hindi madaling magalit si Almighty Father. Great in mercy. Ako madali ako magalit. Si Almighty Father, hindi siya madaling magalit. Very patient with us. Kasi naiintindihan niya tayo. Pero dapat maintindihan din natin yung tatay natin. Na we owe everything to our Father. And we must respect Him because He created us. Because He is powerful. Because we are nothing without our Father. The Lord is good to all, and His tender mercies are over His all works. Magaganda lahat ng ginawa ni Almighty Father. Bakit lang pumangit? Dahil sa tao. Dahil wicked tayo. Sinira natin ang gawa ni Almighty Father. Pinapangit natin. The Lord is good to all, and His tender mercies are over all His works. Binigyan niya tayo ng mga pagkain. Kasi nga maawain siya sa atin. Lahat na ng bagay binigay niya sa atin. Tubig. Meron tayong ilaw sa gabi, yung moon. Sa umaga naman, meron tayong sun. Ibinigay ni Almighty Father yun.
Anong ginawa ng tao? Nagpakalat ng kasinungalingan. Napaka-ungrateful ng tao. Verse 10, all your works shall praise you, O Lord, and your saints shall bless you. Kanina, nabanggit natin na kings na. Ngayon naman, your saints shall bless you. Sino naman yung mga saints? Tayo rin ito. Revelation chapter 14 verse 12, here is the patience of the saints. Here are those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. Yun ang mga saints. Hindi si sino yun? Si Saint Catherine, Saint Ambrose, Saint Boyet, marami ka na Saint Boyet, Saint Matilda. Hindi yun ang mga saints, ha? Ang mga saints tayo na nagmamahal kay Almighty Father. May tinatawag pa kayong Saint Carlos, Sino ba yung mga saint ninyo? Tinatawag ninyo? Ang daming pangalan. May mga expertise pa yung mga saints ninyo. Ay, hindi yan ang tatawagin natin kasi yung expert ngayon sa ganyang bagay. May ganun pa no? Pag may nawawalang bagay, ang tatawagin natin mga expertise. Bakit gano'n? Si Jesus Christ, lahat sakop niya. Lahat expert ni Jesus Christ. Lahat expert si Almighty Father. So bakit tatawag pa kayo ng mga may expert na hindi, yan ang tatawag. Sino ngayon pag may nawawalang gamit? Si Anthony pala. Si Anthony. Pag may nawawalang gamit, tinatawag niyo ba si Anthony? Pag may expertise pa, hindi naman kilala ni Almighty Father to. Hindi siya kilala ni Almighty Father. Ang mga kaluluwa na nasa impyerno, kinalimutan na ni Almighty Father. I don't know you, sabi ni Jesus Christ. Away from me, you evildoers. I don't know you. Pag sumasamba sa graven images, pag win-worship si Mary, hindi yun kay Almighty Father, hindi yun kay Jesus Christ. Those are for the devil. Kaya hindi, yung mga pag tumatawag kayo ng saints, hindi yan kay Almighty Father. Sino ba yung mga saint na tinatawag ninyo? Napakadami. So, ang saints na binabanggit dito ay mga nagtitiwala kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Na maliwanag. Hindi nyo kayo babasa ng Bible ba? Hindi nyo hinahanap si Almighty Father, kaya hindi nyo nakikita. Here's the patience of the saints. Here are those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. Yun ang mga saints. Kausap ko sarili ko. Dito naman sa Revelation chapter 20 verse 4, and I saw thrones and they sat on them, and the judgment was committed to them, that I saw the souls of those who had been beheaded for their witness to Jesus and for the word of God, and who had not worshipped the beast or his image, and had not received his mark and on their foreheads or on their hands, and they lived and reigned with Jesus for 1,000 years. But the rest of the dead did not live again until the 1,000 years were finished. This is the final resurrection. Blessed and holy is he who has part in the first resurrection. Over such a second, death has no power, but they shall be priests of God and of Christ. Priest, binanggit na naman. Pag sasabing priest, lahat ng tao to hindi lang lalaki. Lahat ng tao to, na souls ng tao, hindi lang lalaki. Dahil nga, wala nang gender ang mga tao. Pagbalik natin kay Almighty Father. Be priests of God and of Christ, and shall reign with Him for
Tsaka binabanggit ito sa verse 9, Revelation chapter 20. They went up to the breadth of the earth and surrounded the camp of the saints and the beloved city, and the fire came down from God out of heaven and devoured them. Camp of saints yun, ano. Dito. All your works shall praise you, O Lord, and your saints shall bless you. They shall speak of the glory of your kingdom and talk of your power. Or made known to people your power, to make known to the sons of men his mighty acts and the glorious majesty of his kingdom. Your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures throughout all generations. All generations. Alpha and Omega, the beginning and the end. All generations. Everlasting kingdom. Verse 40, the Lord upholds all who fall and raises up all who are bowed down. Tinutulungan ni Almighty Father lahat ng nahuhulog at itinataas niya ang nagpapakumbaba. Lahat ng nahuhulog, upholds those all who fall and raises up all who are bowed down. Nagpapakumbaba, nagpapasakop kay Almighty Father. The eyes of all look expectantly to you, and you give them their food in due season. Sa tamang panahon, binibigay mo yung kanilang mga food. Almighty Father, you open your hand and satisfy the desire of every living thing. Bukas palad si Almighty Father. Sinusustain niya lahat ng living thing. The plants, the animals, especially his children, no? The Lord is righteous in all his ways, gracious in all his works. Mabait si Almighty Father, righteous siya sa lahat ng kanyang gawain. Truth and justice, gracious in all his works. The Lord is near to all who call upon him, in truth. Ayan, may kadugtong, ha? Hindi lang yung tumatawag sa kanya, kundi yung tumatawag sa kanya in truth. Meaning, walang graven images who call upon him in truth. Dahil yung mga graven images, that's kasinungalingan yun, ha? Hindi yung katotohanan. Yung mga graven images, kasinungalingan yun. So we must worship our Father, talk to Him in spirit and in truth. Hindi natin kailangan tumingin sa mga anting-anting, tumingin sa mga kahoy, semento, bakal, ginto, plastic, para lang makapagdasal. Kahoy, no? Yung iba kasi kailangan pa ng kahoy, hindi kailangan natin ng kahoy para makapagdasal tayo. Hindi natin kailangan ng kahoy. Tingin tayo sa tatay natin, hindi man natin nakikita. Yung heart natin, alam yun. Tatawagin siya, in truth, nakalagay dito, ha? Malapit siya, si Almighty Father, sa mga tao na tumatawag sa Kanya, in truth. Pero kung sinasali nyo si Almighty Father at si Jesus Christ sa mga graven images, hindi yun in truth, kasi nungalingan yun dahil hindi yun humihinga, hindi nakakakita, bingi, gawa ng kamay ng tao, madumi. Ganit si Almighty Father. Ano yun, kayo pa ang nag-create kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ? Ginagawa nyo ng damit, kayo pa ang nag-create, kayo pa ang gumagawa, hindi gano'n na. Hindi kailangan ni Jesus Christ na buhatin siya kasi siya mismo nag-ascend siya sa heaven, kaya binubuhat-buhat niyo pa. Paganism yung ginagawa ninyo. Verse 19, He will fulfill the desires of those who fear Him. May takot kay Almighty Father. Ibibigay ni Almighty Father lahat-lahat basta may takot tayo sa Kanya, may respeto tayo sa Kanya.
mahal natin siya. He also will hear their cry and save them. Pati ang ating mga iyak, isi-save tayo ng tatay natin. Basta may takot tayo sa Kanya, susundin natin na siya. The Lord preserves all who love Him. Lahat na nagmamahal sa Kanya. But all the wicked He will destroy. Pag-preserve, anong nangyayari pag-preserve? Hindi nasisira, di ba? Pag nagbabawa kayo ng mga pagkain preserve. Yung mga preservatives. Hindi nasisira, di ba? Ganon ang mga anak ni Almighty Father. The Lord preserves all who love Him. But all the wicked He will destroy. Sisirain ni Almighty Father. Paano ni Almighty Father sisirain ang mga wicked? Eternal damnation. Buhay, nakakaramdam nga sila, pero wala silang body kasi soul lang yun, ano? For all eternity yun na nasa impyerno, masikip, puro apoy, masusunog ka pero hindi ka namamatay. May mga uod, inuud ka. Maaamoy mo. Verse 21, my mouth shall speak the praise of the Lord, and all flesh shall bless His holy name forever and ever. All flesh. Lahat ng tao. Pupurihin si Almighty Father. Bakit lahat ng tao? Kasi pati yung mga nasa impyerno, tatawagin si Almighty Father tsaka si Jesus. Pero wala nang hope sa kanila, wala nang future sila. Kahit tawagan man sila ng tawagin si Almighty Father tsaka si Jesus, pag nasa impyerno na, walang labasan doon. Hindi ka makakatakas doon. Kasi malalim yon, pit yon. Walang door. Para ka lang makalabas. Sa taas ang labas. Hindi ka walang door doon. Para ka makalabas sa taas ang daan at walang ladder doon. Malalim yon. Nasa ilalim. Hinahanap kasi ng mga tao yung impyerno. Paano niya mahahanap yung impyerno? Sige, gumawa kayo ng wickedness, mahahanap ninyo. Kaso hindi lang kayo makakalabas. Ha? Kasi ang daming mga tao na ito yata yung door to hell. Gusto nilang hanapin. Sige, gumawa kayo ng wickedness, makakapunta kayo sa hell. Kaso hindi kayo makakalabas. Ha? Doon lang kayo. Nahanap nyo no? Yung pa gusto yung hanapin, ha? Hindi pa si Almighty Father ang gusto yung hanapin. Ba't ganoon? Psalm 146. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, O my soul. While I live, I will praise the Lord. Habang buhay ako dito sa mundo, pupurihin ko si Almighty Father. I will sing praises to my God while I have my being. Hanggang meron pa akong katawan. Pupurihin natin si Almighty Father through our lips and through our works and mind and body and soul and spirit. Lahat pupurihin natin si Almighty Father. Do not put your trust in princes. Hindi tayo dapat magtiwala sa mga tao. Nor in a son of man or human being, in whom there is no help or no salvation. Walang salvation. Hindi tayo matutulungan ng mga tao dito sa mundo. Hindi tayo matutulungan ng mga powerful people dito sa mundo. Dahil hindi naman dahil ang mga tao greedy. Kanya-kanya tayo. Akala niya may grupo. Hindi, grupo kami, ganito kami, magkakasama kami, hindi kami maghiwalay. Ano kami, isang grupo kami. Try nyo nga, sige nga, kung talagang tutulungan kayo ng ninyo, ng mga tao. Tutulungan kayo to some extent lang. To some extent lang ang tulong ng tao na maibibigay. After that, hindi na.
umaabuso ka na, gagano na ang sasabihin ng tao, umaabuso ka na, OA ka na, gano'n. Kaya hindi tayo dapat magtiwala sa tao. At ang tao, ichichismis pa tayo, ipapasisiraan pa tayo. Tumutulong sa atin, tapos sisiraan tayo. No? Ay, sa akin yan, kaya yan yumaman ng ganyan, kaya yan nabuhay ng ganyan, kumain ng ganyan, tumabayan ng ganyan dahil sa akin. Ay, yabang ng tao, di ba? Kaya hindi tayo dapat magtiwala. Do not put your trust in princes, nor in a son of man, in whom there is no help. His spirit departs, at yung tao na mamatay. He returns to his earth. In that very day, his plans perish. So, ibang mga tao, magtitiwala ako sa tao na to. Matutulungan ako na to. Yung pala namatay na yung tao na yon, hindi ka na matutulungan. His spirit departs. He returns to his earth. In that very day, his plans perish. Pati mga plano natin sa buhay, di ba sa buhay, ang dami natin plano. Gusto ko maging ganyan, gusto ko maging ganito, gusto ko makarating sa Pluto, ganyan. Wala Pluto, ha? Mga plano ng mga tao, masisira yon. Yung mga tao na pag nanonood ako sa internet, yung mga mayayaman, yung mga sikat, ang dami nilang lupain, pero nasa na yung katawan nila ngayon? Madami silang lupain, pero nasa ang katawan nila ngayon? Nandun lang sa small plot of land. Yung iba nasa nasa ano nga tawag doon? Kasi nga, maikli lang ang buhay natin dito sa mundo. Nasa urn, yung iba nasa urn, yung iba nasa small plot of land, yung iba hindi na makita, no? Nawala na. Yung iba hindi na makita, nasa kinain na ng pating, ganon. Hindi na makita. His spirit, wala na rin silang mga plano kasi nga nawala na. His spirit departs, he returns to his earth. In that very day, his plans perish. Dami natin plano sa buhay. Kaya nga, in all thy ways acknowledge him. I-acknowledge natin yung tatay natin sa mga plano natin. Ibibigay natin sa tatay natin kasi siya ang may alam. Tayo wala tayong alam. Happy is he who has the God of Jacob for his help, whose hope is in the Lord his God. Ang hope natin wala sa sarili natin. Umaasa ako sa sarili ko, aasa ako sa ibang tao, aasa ako sa kapitbahay ko, aasa ako sa pastor namin, aasa ako sa minister namin, sa teacher namin. Wala, hindi pwede. Ang hope natin, yung pag-asa natin na kay Almighty Father, sa Kanya tayo aasa, whose hope is in the Lord is God. Yung iba, nagtitiwala sa kanilang mga kayamanan. Hindi man titiwala, wala kang pag-asa sa kayamanan mo. Nandyan lang yan, hindi ang gumagalaw, hindi ka matutulungan ng kayamanan mo. Hindi, sa ospital, malaki ang bayad eh. At least may kayamanan. Patay ka rin. Hindi ka masasalba ng kayamanan mo. Hindi mo mababayaran si Almighty Father, ha? Anong gagawin natin? Magtitiwala tayo sa tatay natin, hindi natin babayaran. Hindi na babayaran si Almighty Father. Hindi, pag-pray ako, magbabayad ako ng ganito para ipag-pray ako ng mga tao pag nawala. Pag nawala ka, ba't di ka na ngayon maglapit kay Almighty Father? Gusto pang mawala ka para ipag-pray ka ng ibang mga tao? Tamad ka ba? Ayaw mo mag-pray ng sarili mo? Gusto mo ipag-pray ka, magbabayad pa yung mga... Hindi na mabayaran si Almighty Father, no? Ha? Ang gusto ni Almighty Father, mahalin natin siya. Yun ang nire-require niya. Si Jesus Christ, ha? I-acknowledge natin si Jesus Christ. Mahalin natin yung si Jesus Christ. Dahil siya kung siya yung nag-write ng names natin sa Book of Life niya, di ba nga, alam sa school, may nagsulat ng noisy. Malalapit ka sa klase, wag mo kong sulat ng noisy, di ba? Wag mo kong sulat ng noisy, please. Ganon na. Hindi si Pedro, wala si Pedro, hindi siya nagsusulat, ha? Si
Si Jesus Christ. Jesus Christ, pakilista mo naman ang name ko para makasama ako sa heaven. Ganon. Hindi yung mga tao hindi kilala ni Almighty Father tsaka ni Jesus ang ginagamit ninyo. Ang pag-asa natin si Almighty Father. Happy is he who was the God of Jacob, for his help, whose hope is in the Lord his God. Kung ano ang sasabihin ni Almighty Father, susundin natin. Sabi ni Almighty Father, makinig tayo kay Jesus Christ. Kaya makikinig tayo kay Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ ang pinadala ni Almighty Father sa atin. Happy is he who was the God of Jacob, for his help, whose hope is in the Lord his God, who made heaven and earth. Sino ang gumawa ng heaven and earth? Si Almighty Father. Kaya sa kanya tayo didikit. Ano? Lahat expert si Almighty Father kasi siya ang gumawa ng mundo na to. Ha? At kasama niya si Jesus Christ nung ginawa niya ang mundo na to. Hindi tayo magtitiwala sa mga santo na sinasabi ninyo kay Ambrosio, kay Anthony, kay si Bridget. May Bridget pa alam ko eh. Si Cyrus. Sino ba si Cyrus? Si Agatha Christie. Si Agatha Christie ba yun? Writer. Saint. Ano ba yun? Saint Teresa. Sino ba si Teresa? Saint Marilyn. May Saint Marilyn ba? Kasi lahat ng pangalan ng tao sinakop na ninyo, no? Who made heaven and earth, the sea and all that is in them, who keeps truth forever. Truth forever. Si Almighty Father, siya ang gumawa ng heaven and earth, pati yung dagat, at lahat na kung ano man ang nandun sa heaven and earth at sa dagat. At siya ang nagkikip ng truth forever. Or upholds truth forever. Si Almighty Father. Who executes justice for the oppressed. Tinutulungan ang mga oppressed people. Ano pa? Who gives food to the hungry, sa mga gutom. The Lord gives freedom to the prisoners, sa mga nakakulong. Pero dito sa mundo, may mga tao nakulong, naka-reclusion perpetua, or ano yung tawag doon? Yung habang buhay ng pagkabilanggo. Hindi ni Almighty Father bubuksan yung pinto ng prisoner, no? O ng prison pala. Kundi yung freedom from sin and shame ito. Ha? Freedom from sin and shame. Yung food na binabanggit ito, food for our soul. And justice sa mga inaapi. The Lord gives freedom to the prisoners. So yung guilt, sin and shame, yun. Sometimes, those people who cannot forgive themselves. Romans chapter 6 verse 22, but now having been set free from sin and having become slaves of God, you have your fruit to holiness and the end, everlasting life. Romans chapter 8 verse 2, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Galatians chapter 5 verse 1, stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free, and do not be entangled again with a yoke of bondage. Romans chapter 6 verse 18, and having been set free from sin, you became slaves of righteousness. Kaya hindi na tayo prisoners or slaves, pinakawalan na tayo ng ating tatay, no?
Yung mga prisoners na nagkasala, tapos hindi na sila mapapakawalan or hindi na sila mapapalaya. Pag lumapit sila kay Almighty Father, mapapalaya sila sa kanilang mga kasalanan. Hindi man yung physical body nila ang makakalaya, makakabalik naman kay Almighty Father ang kanilang mga souls and spirit. Verse 8, the Lord opens the eyes of the blind. The Lord raises those who are bowed down. The Lord loves the righteous. Mahal niyo Almighty Father ang sumusunod sa Kanya. Binubuksan niya ang mata ng mga bulag. Hindi to literal na bulag, no? Kundi spiritual blindness. At itinataas ni Almighty Father yung mga nagpapakumbaba, raises those who are bowed down. At mahal ni Almighty Father ang mga sumusunod sa Kanya. Nagmamahal, the Lord loves the righteous. The Lord watches over the strangers. Pag sinasabing strangers, yung mga walang tao na malalapitan, mga nag-iisa sa buhay. He relieves the fatherless, yung mga orphan, the widow, yung mga walang asawa, mga nag-iisa na rin sa buhay, yung mga helpless people, pinoprotektahan ng Almighty Father, binabantayan niya. But the way of the wicked, He turns upside down. Pero kung ikaw ay wicked, ayaw mong sundin si Almighty Father, ayaw mong acknowledge Jesus Christ as Lord and Savior, ano mangyayari sa iyo? He turns upside down. Ibig sabihin, opposite ang gagawin ni Almighty Father sa mga disobedient and unbelievers. Opposite ang gagawin niya. Kung yung mga tao na nagmamahal sa Kanya ay babantayan ni Almighty Father, ipoprotektahan niya, iingatan niya, mamahalin niya, ano ang gagawin ni Almighty Father sa mga wicked people? He turns upside down. Kabaliktaran naman ang gagawin ni Almighty Father sa mga wicked people. The Lord shall reign forever. Your God, O Zion, to all generations. Praise the Lord. So Almighty Father, He shall reign forever. He is our God. To all generations, not just the Generation X, Generation Y, Generation Z, meron pa bang ganon? Generation A uli. All generations. From the time of Adam and Eve, up to the time na sa pagdating ni Jesus Christ, doon na dadating yung end. Kaya nga sabi ni Almighty Father, go forth and multiply. Dahil yung flames of fire na ginawa ni Almighty Father, yung kanyang mga servants, kailangan maipanganak. At para pag naipanganak, susunod yung mga tao na yun. At pag sumunod yung mga tao na yun, makakabalik yung Almighty Father. Yung mga flames of fire naman naging tao at hindi sumunod kay Almighty Father, disobedient sila. Anong gagawin ni Almighty Father sa mga disobedient na yun ang flames of fire? Itatapon ni Almighty Father sa eternal damnation kasama ang mga fallen angels. Maliwanag na ba, Iska? Maliwanag na maliwanag. Thank you, Lord. I want to praise my Father for He is good. Nire-reveal niya sa atin yung kanyang plano. Nire-reveal niya sa atin yung kanyang goodness and graciousness. Nire-reveal niya sa atin lahat-lahat dahil mahal niya tayo. Hindi niya tayo pababayaan. The Lord loves the righteous, those people who are obedient to Him. Those people who obey His commandments, His statutes. Those who love Jesus Christ. Thank you, and God loves us all so much.